Hello kapamilya, kapuso, kabarkada, kaintriga at kakuntsaba. Andito naman po ako at masayang-masaya po ako ngayon kasi na-miss ko po kayo kasi matagal akong hindi nakapag-update dito. So ngayon po ay ibabahagi ko po sa inyo mga produktong nais ko pong ibahagi sa inyo. Sa ngayon po ay may dalawa po akong BB cream na ibabahagi sa inyo na galing sa brand na Everbelina. So mayroon po ako ng anti-wrinkle nila na ang packaging ay pink at mayroon po ako ng whitening nila na ang packaging ay purple. Kung kulay lang po ang pagbabasihan, mas nagustuhan ko po yung whitening nila kasi yung kulay ay medyo hindi masyadong maputi. May pagka-yellowish siya, tsaka meron din siyang pagka-orangey. Ito naman, may pagka-pinkish undertone, kaya medyo mas maputi siya sa skin mo. Pero pwede mo siyang ihalo. In fact, ito po yung ginamit ko ngayon. Una, nilagay ko po itong whitening nila, at saka sa ibabaw niya ay itong anti-wrinkle nila. Gusto ko rin yung malaman na itong BB cream nila ay walang SPF. Wala po dito naka-indicate na SPF. So, parang hindi siya masyadong safe kung bilad kayo sa araw. So, kailangan talaga na gumamit kayo ng sunblock bago gamitin ito. So, ngayon po ipapakita ko po sa inyo ang kaibahan ng kulay nila. Okay, so ito po yung mga swatches na ginawa ko para sa inyo. So, itong kulay na to ay yung whitening nila na ang kulay ay oriental. At ito naman po ay yung anti-wrinkle nila na ang kulay ay natural. So, i-blend ko po sila at magbabalik po ako para ipakita sa inyo kung ano ang mas bagay sa akin na kulay. Okay, so na-blend ko na po sila. So, ito po yung oriental at saka ito po yung natural. So, sa nakikita po ninyo, itong oriental po ay masyadong may pagka-orangey kaya hindi rin siya masyadong natural. Ito namang natural ay masyadong maputi sa akin kaya hindi rin siya bagay. Pero ano kaya kung ihahalo natin silang dalawa at tignan natin kung anong resulta ng kulay kung magbe-blend na yung dalawang kulay. So ito na po yung pinaghalong BB cream at saka ito naman po yung hindi pinaghalo. So, sa nakikita po ninyo, mas maganda pong gamitin na ipaghalo silang dalawa kaysa sa gamitin niyo po yung isa sa kanila. Napansin ko rin po na yung BB cream nila ay may matapang na amoy. Isa sa mga bagay na hindi ko po gusto sa isang produkto. Tsaka, nagda-dry siya agad. Kaya, pag in-apply mo siya sa face mo, kailangan mo talagang i-blend siya agad. Kasi, pag hindi mo siya i-blend agad, magda-dry siya. Tsaka, mahirap na siyang i-blend. Dito naman po tayo sa mga katanungan na dapat kong sagutin. At una sa mga katanungan ay, gaano katagal naglalast yung BB cream? Pag lumalabas kasi po kami, kadalasan ko pong dinadala sa bag ko po ay suklay, lipstick, body spray, tsaka sanitizer. Hindi po kasi ako yung tipong taong lagi nag-touch up, kaya pag wala ako sa bahay na 8 oras po din naglalas yung BB cream ko. At saka totoo yan, kahit oily nga skin ko, naglalas naman yung BB cream. Ang pangalawang concern nyo po ay yung coverage niya. Sa totoo lang po, yung BB cream ay medyo manipis yung consistency niya, kaya pag kailangan mo ng full coverage, kailangan mo talagang i-layer ng 2 or 3 beses bago mo ma-achieve yung full coverage. At ang panghuling katanungan ay, nire-recommenda ko ba itong produktong ito? Para sa akin lang ay ayoko magsalita ng patapos. Ayoko sabihin sa inyo na, uy, bagong produkto, sabay sa uso. Kasi po ay, pag i-rate ko po yung produkto from 1 to 10, 6.5 lang po yung rate ko. So, ibig sabihin yan ay hindi ko siya masyadong gusto. Pero kung may plano na po kayong bilhin ang produktong ito at subukan ninyo, nasa inyo na po yun. Sana man lang ay magustuhan niyo po yung produkto, at saka masaya kayo. Kasi po sa akin kasi hindi po ako masyadong nag-enjoy sa produktong ito. At saka hindi po ako kayo at hindi po kayo ako. So, ibig sabihin yan, may pruweba pa po na magustuhan niyo po yung produkto, at saka masayan kayo, hindi gaya sa akin. Kaya sa inyong lahat, good luck na lang po. At hanggang dito na lang po yung video ko po. Salamat po sa nag-request ng video ito. At sana magkita-kita po tayo sa susunod ko pang video. Laging tatandaan, magpakabait ka para lalo kang gumanda. Yay! Una ay gamitin ang Beauty Toner. Dapat nyo rin malaman na ang paggamit ito ay with love and care. Ibig sabihin ay dapat hindi masyadong madiin para hindi masira ang inyong balat. So, dapat swabe lang. Kung titignan nyo po ay parang pinagmalupitan ko po yung mukha ko kasi parang dinidiin ko yung pagpahid ng toner, pero hindi po, mukha lang.